morning guys, 9:31 ang ating oras. At ngayon ay nandito tayo sa Barangay Santo Domingo going to Tagaytay. Pero bago tayo dumiretso guys, ayan, nadaan muna tayo dito sa ginagawang SM Yulo. Ayan, ang laki na. Ang laki na ng pinagbago guys. Pero itong mga nakaraan guys, April 13 ay napabalita itong lugar na to. Although hindi naman ito yung sinasabi na building na may nag-collapse, pero wala namang ibang ginagawa dito So tingnan lang natin sa bandang taas. Hanap lang ako ng pwesto so makapagpalipad tayo ng drone. So titingnan natin sa taas kung ito ba yung building na sinasabi. At nag-collapse to. Mayroong kumpirmadong 2 namatay at mayroon pang 8 na nawawala. So ang sabi sa news, nagbubuhos ng semento. So imposible namang 2 tao lang ang nagbubuhos ng semento dito. So kayo nang humusga mga bossing. Pero inuulit ko guys, hindi ito yung tinutumbok o yung sinasabi na nag-collapse. Pero doon sa pagkaka-instruct sa details is Barangay Santo Domingo, Calax, malapit sa entry exit, malapit sa Nuvali at SNR. So pumunta ako dito at tinignan ko yung mga paligid. Wala namang ibang ginagawa, walang ibang building dito sa area. Okay, so hanap lang ako ng pwesto. So guys, dito na tayo sa area kung saan makakuha tayo ng magandang pwesto. Ang problema nga lang guys, yung aking nakuhang battery is hindi na charge ng maayos. Luma yung nakuha natin, 63% na lang. So yung ating high distance is 242. Distance sa atin ng ating drone is 28. So punta tayo doon sa ginagawang SM. So dito tayo sa Puting Kahoy ngayon sa Cavite, Silang, Cavite. Dahil doon sa doon, turo ko sa inyo yun, dito sa may gawing kaliwa, yan, nakita mo, bawal tayo magpalipad dyan yung kampo Santo Domingo. So ito yung ginagawang SM guys. Ayan, hindi ko lang alam dito kung saan yung nag-collapse na sinasabi, pero nangyari pa kasi ito is April 13. So possible na naayos na to, nagawa na ng paraan, di ba? So wala akong mapansin dito, kundi halos masasabi natin 60% na siguro ng kanilang ginagawa halos patapos na. So hindi na ako makakalayo guys dahil yung ating battery is 59% na lang. Delikado. Ayan, ito yung buong SM Yulo. So tingnan natin yung bandang baba. Ayan. Ayan, yung taas ng ating drone is 242. So nakikita nyo naman sa screen. Hindi ko na lang siya mailalayo dahil delikado na yung ating battery. So iikot ko lang yung ating drone. Dito tayo sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Dahil doon sa kabila guys hindi tayo napagbigyan. So ito yung papuntang Tagaytay. Dahil yung pinestuhan natin kanina kung saan tayo nandun ay
Santo Domingo. So bawal tayo magpalipad doon. Ayan, turo ko sa inyo yung Santo Domingo, yung kampo. So eto, okay naman, wala naman tayo nakikita ditong problema or yung nag-collapse. Syempre naayos na to ha, April 13 pa to kung talagang ito yung sinasabi nila. So for sure na gawa na to ng paraan. Ayan. Pero hindi pa natin sinasabi guys na ito ngayon ha. So pasensya na kayo, medyo maingay dito sa ating paligid dahil nandito tayo sa tabing kalsada. Yan, yung kalsadang nakikita nyo papunta ng ano yan, Balibago. Ang ating battery is 52 na lang. Angat tayo 270 to 80. Tingnan natin kung makikita natin ang buo pagka nasa The flight height limit has been reached. Nag-warning na. Nag-warning na yung ating drone. So 393 feet. Ayan no. Diba? %. Mali yung nakuha kong battery guys, sayang. Ayan, gusto kong papuntahin doon sa Nuvali kasi meron ding ginagawa doon. Problema, yung battery natin alanganin. Malayo sa atin yung drone guys, kaya kailangan nating sa baba natin. Delikado. So 44% na lang yung battery guys. 43%. So pabalikin na natin yung ating drone. Ayan, kung nakikita nyo dito sa may mapa oh. Yo, malapit na sa atin, tapat na natin. So pababain natin. Puntahin natin sa bandang taas. Ayan o. At habang pinabababa ko nga ang aking drone dito ay mayroong lumapit na isang matanda na kanina pa pala nakamasid sa atin no. At tinanong ko siya kung ito nga ba yung construction site na kung saan ay merong 2 tao na namatay na natabunan or nung nabagsakan ng buhos na tinatawag no. At ang sabi niya ito nga raw yun at halos 2 linggo, magdadalawang linggo na raw simula nung nangyari natigil yung construction dito. So mga walang nagtatrabaho dito ngayon. At ang sabi niya sa akin ay 2 yung namatay during break time daw nangyari. At isang foreman at saka isang safety yung nabagsakan dito nung buhos. At ang sabi niya ay ito raw mga to ay taga Bicol. So confirm nga guys na ito yung sinasabi sa news na may gumuho na kung saan ay 2 nga ang namatay, pero hindi lang niya nabanggit sa akin kung totoo yung 8 pa na nawawala
dahil hindi ko na siya masyadong tinanong. So at dito nga ay pinabababa ko na yung ating drone. Ayun, oh. Ito na pala.